Nagkatitigan naman sina Sakamoto at X doon. Samantala, hindi pa din makapaniwala si Shin na naroon si Sakamoto at tinawag ito. Nasa unahan niya siya at nang sumilip ito, sinabihan siya ni Sakamoto na sobra-sobra na ang nagawa nito. Kaya siya na daw ang bahala doon. Gayunpaman, kitang-kita pa din ang panginginig ng kamay ni Sakamoto. Gaya daw ng inasahan ni Shin, hindi pa din kayang lumaban nito. Sa likod, sinabi naman ni Torres na kung abala lang sila ay aalis na daw sila. Ngunit hindi naman pumayag si X. Wala na daw point sa pag-uusap pa. Inutusan nito ang order members na patayin na siya. Nang marinig yun, naghanda na nga sila upang lumaban. At dahil marami ang makakalaban ni Sakamoto, nagpresente si Shin na lalaban din daw siya, kahit nabakas sa katawan nito ang bagbog at mga sugat. Inobserbahan nitong mabuti ni Sakamoto, at napansin niyang hirap na ito doon. Kaya naman, sinara nito ang kamao niya at mabilis na tinulak si Shin paatras gamit ang kaliwang kamay nito. Sobrang lakas ng puwersa na ginamit nito na wala nang nagawa pa si Shin. Tumilapon siya palabas ng gusali at nabasag pa nga ang glass door nang tumama siya dito. Nabahala naman si Atari para kay Shin. Pero pati siya ay hinatak ni Sakamoto sa damit, sabay tapon sa kanya palabas sa kung nasaan si Shin. Hindi naman makapaniwala si Shin sa ginawa nito, habang mabilis na kumilos sina Gozo at Kumanumi. Sa tingin daw ba ni Sakamoto ay hahayaan lang nilang makatakas ito. Bigla namang naglabas ng granada si Sakamoto at tinanggal ang susi nito gamit ang bibig niya. Ibinato niya yun sa direksyon ni Gozo at sumabog yun sa pagitan nilang dalawa ni Kumanumi. Mabilis namang nakaiwas ang dalawa. Dahil sa malakas na pagsabog, tumunog ang fire alarm at naalertuhan ang lahat sa sunog. Sumara ang gate ng gusali at nakaharang sa pinto nito si Sakamoto. Sinugod naman siya bigla ni Gozo at hinawakan ng balikat nito. Gayunpaman, nasalo ni Sakamoto ang kamay niya. Inutos ni Gozo na umusag daw siya, ngunit hindi naman nagpatinag si Sakamoto at hinamon lang siyang subukan niya. At dahil nakapatong ang kaliwang kamay ni Gozo sa balikat ni Sakamoto, ginamit nito ang nail guards niya upang makapag-release ng lightning bolts at kinuryente siya. Gayunpaman, nagtaka si Gozo na parang walang epekto ito sa kanya. Hindi man lang nito niluwagan ang pagkakakapit sa wrist niya. Sa kabilang side naman, makikitang kinakatok ni Shin ang metal gate doon at tinatawag si Sakamoto. Pinabubuksan nito yun at tinanong niya bakit daw niya mag-isang nilalabanan sila. Kinausap naman siya nito at tinawag gamit ang thoughts niya. Narinig naman ito ni Shin at nabahala. Ipinagkakatiwala na kasi nito sa kanya ang asawa nitong si Aoi at ang iba pa. Nagulat naman si Shin nang marinig ang habilin nito. Balik sa loob, habang nakahawak pa din si Gozo, napansin nito ang pagposisyon ni Torres sa likod niya. Nang itutok nito ang sandblaster niya kay Sakamoto, mabilis namang umiwas si Gozo, para ang tamaan nito ay si Sakamoto. Matapos ang shot nito, napansin ni Torres na nabutas niya ang kaliwang balikat ni Sakamoto. Ngunit kahit na ganun, hindi pa din ito umaalis sa posisyon niya. Sunod namang nakisali sa kanila si Tanabata na hawak-hawak ang gitara nito. Tumalon siya ng mataas at pagkaland nito, ay inistrum niya ang mga strings ng instrumento niya. Bilang resulta, nag-send ito ng nakawawasak na sound waves na nakatarget kay Sakamoto. Sa sobrang lakas nito ay tila na disorient si Sakamoto at napaatras. Hindi na nila ito binigyan pa ng oportunidad na lumaban, dahil sumugod naman next si Kumanoni na siyang ginamit ang pipe sa area upang atakihin ito. Ibinato nito ang mga pinutol na pipes papunta sa direksyon ni Sakamoto, ngunit hindi pa din ito umalis doon. Sa halip, sinalupangan nito gamit ang magkabilang kamay ang dalawa sa mga ibinato niya. Kitang-kita sa mga mata ni Sakamoto na hindi ito basta-basta bibigay, kahit na hindi lang isa, kung hindi marami ang mga kalaban nito, ang order members pati na si X. Lipat muli kay Shin, hindi ito makapaniwala nang ma-realize na handa na si Sakamoto na mamatay upang maprotektahan lamang sila. Kahit na alam nitong hindi niya na din kayang lumaban pa, nainis si Shin sa naging desisyon nito at aniya, tigilan na daw nito ang pagpapakaastig doon. Dali-dali naman siyang tumakbo mula doon at isinigaw na hindi niya daw hahayaang mamatay siya. Nagtaka naman si Atari kung ano ang balak nitong gawin. Lumipat naman ang eksena kay Boiled na binubuga ang tubig na nainom nito. At nasa tabi niya si Pisuke.
Pagkabangon nito, napakomment naman si Kindaka na sa wakas ay nagising na daw siya. Bumati naman ng si Heisuke dito. Huling naalala naman daw ni Boiled ay inaatake siya sa Sky Tower. Mukhang nakaligtas lang daw sila, salamat sa pagkahulog nila sa ilog sa ibaba. Nagtaka naman sila nang marinig si Shin na sumisigaw. Tinatawag nito sila at masaya daw itong okay sila. Natuwa din naman si Heisuke nang makita ito at tinawag siya pabalik. Paliwanag ni Shin, ang dami din daw nitong pinagdaanan. Nang sasabihin na sana niya ang tungkol kay Sakamoto, napatigil naman siya nang mapansin ang mga sugat at galaw sa kanilang mukha at katawan. Sa isip-isip nito, nakipaglaban din sila all this time. Siguradong pagod na sila, kaya naman, hindi na daw nito kayang humingi pa ng tulong sa kanila ngayon. Kung lalaban pa sila sa ganong kondisyon, then mamamatay lang din sila. Hindi naman ito malaman ano pa ang gagawin niya. Habang nagdadalawang isip siya doon, naghihirap naman si Sakamoto. Alam niyang kailangan niyang bumalik sa kanya, kahit na siya na lang mag-isa. Tumayo naman sina Heisuke at naglakad na upang lumaban. Inaya na nito si Shin at tinanong nasaan na daw ba si Taro. Laking gulat naman ni Shin sa ginawa nila. Sigurado naman daw si Kindaka na ang full daw na si Sakamoto ay nagpapadalos-dalos na naman. Kaya't magmadali na daw sila, in hard-boiled style, wika ni Boiled. Napatanong naman si Shin kung paano daw nila nalaman. Sagot naman nilang halatang halata daw sa mukha nito. Giit ni Heisuke na tigil-tigilan daw nito na i-figure out ang lahat ng mag-isa. Huwag daw nitong kakalimutan na tanga din siya. Hindi naman matanggap ni Shin yun. Dagdag ni Heisuke, bago siya tumalon sa maling conclusion muli, kausapin daw muna daw nito sila. Ganun din ang opinyon ng iba, kaya't swamgat si Shin na naiintindihan niya daw at nag-sorry ito sa kanila. Bumalik naman muna tayo ulit sa bida, matagumpay na nga nila itong napalabas sa gusali. Tumagos ito sa dingding nang atakihin siya, at nahulog sa may parking lot. Habang nakaluhod doon, tinitigan naman siya ng mga order members. Komento ni Kumenomi na napaka-tough daw nito. At sa tingin niya, hindi madali ang mapabagsak ito. Samantala, curious naman all this time si Torres kung bakit nga ba hindi ito lumalaban. Tanong ni X kung ano pa ang point ng pagpapakita nito doon, kung hindi naman daw siya lalaban. Nais lang ba daw niyang mag-usap sila? O hindi kaya, pumunta ito talaga doon dahil kay Ryan? Nakuha naman ito ang atensyon ni Sakamoto. Aniya, nang kausapin nito ang personalidad ni Akao. For a second, na-imagine nitong buhay pa siya at sobrang saya niya daw dahil doon. Gayunpaman, mali daw yun. Imposibleng aaprubahan niya ito. Ang Akao daw na nakikita ni X sa loob niya, ay isa lamang pantasya na binuo nito. Hindi naman agree si X dito. Kumbinsido siyang buhay pa daw si Ryan sa loob niya. Pero hindi ba't sinabi na daw ni Sakamoto na hindi matatanggap ni Akao yun? At kung buhay pa ito ngayon, siya ang mamamatay. Sobra namang nainis si X sa sinabi nito, kaya't pinasya-shut up siya nito.